Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Nagising si Angela, nahimig ng awitin na kanyang naririnig. May tumutugtog ng piano at pamilyar sa kanya ang himig ng tinutugtog nito. Sumasabay ang himig sa kanyang utak sa bawat tunog ng piano. Bumangon siya mula sa kinahihigaang kama at hinanap ang pinanggagalingan ng tunog. Bagaman nagtataka kung nasaan si Aida na katabi niya nang natulog kagabi, ay isinantabi na muna niya ito. She's curious to know who was playing her favorite song on the piano. Sa panaginip niya lamang nakikita na may tumutugtog ng piano na kanyang paboritong awitin, ngunit ngayon ay totoo na ito. Dinala siya ng mga paa sa isang silid hindi kalayuan sa silid nila ni Aidan. Nakaawang ang pinto ng silid, kaya't bahagya niyang nakikita ang likod ng isang lalaki sa harap ng grand piano. Ito ang tumutugtog ng kanyang paboritong awitin. Napakunot ang noo niya. Nakita na niya sa kanyang panaginip ang lalaking iyon. Is this a dream come true? Naglakad siya palapit sa lalaking tumutugtog. Habang papalapit siya ay palakas naman ng palakas ang tibok ng puso niya. The man was wearing a white shirt and a white pajama. His hair was disheveled as if he just woke up. Nang makalapit rito ay hindi na siya nagulat na makita si Aidan. Nakapikit ito habang ang mga kamay ay tumutugtog. She loves the song he was playing. It's her favorite song. She just loved that song and she doesn't know why. How did you know this song? Ang tanong ni Angela kay Aidan. Napamulat si Aidan na marinig ang tinig niya. Ngunit tuloy pa rin ang mga kamay nito sa pagtugtog. This is your favorite song. Kaswal na tugon nito sa kangumiti kay Angela. Naupo siya sa bakanteng pwesto sa tabi nito. Yeah, that's my favorite song. But how did you know this? Kahit si Ivan ay hindi alam kung ano ang mga paborito at ayaw ko, pero ikaw, paano mo nalaman ang mga gusto ko? Napansin kasi ni Angela na halos lahat ng bagay sa bahay na iyon ay angkop sa panlasa niya. Even the curtains and the bed covers were according to her likes. Ang mga gamit sa kusina ay swak din sa kanyang panlasa. Pakiramdam nga niya ginawa ang bahay na iyon para sa kanya. Because I know you more than anyone else in this world, Angela. Napakunot siya sa makahulugan nitong mga salita. Bumalik na ba ang alaala mo, Aidan? Tanong niya rito. Gumiti lamang ito sa muling nagtipa sa piano. This time, it was a different song. Ang ipinagtataka niya ay alam niya ang awit na ito as he played the piano. Pictures from her mind flashed before her. What the fuck was those images? Hindi malinaw ang mga imahe sa kanyang isipan, ngunit natitiyak niyang kasama si Ivan sa mga imaheng iyon. If only I could turn back time, hindi ko sana ginawa mga ginawa ko noon. Mas masaya sana tayo, Angela. It's all my fault. Maya-maya ay wika ni Aida na matapos ito ang pagtugtog sa piano. Naisip ni Angela ang tinutukoy nito siguro ay ang mga ginawa nitong pananakit sa kanya noon. Ang pagtrato nito sa kanya na parang isang bagay na pag-aari nito na pwede nitong gawin ng kahit na ano sa kanya. I know you have your reasons for doing those things, Aidan. You just have to learn how to handle your anger and everything will be alright. Alam niyang may anger management issues ito, kaya hindi nito makontrol ang galit. I wish I had, but there's no valid reason to justify what I did. I am sorry, Angela. Sorry for not being there to protect you. Naging duwag ako. Nagtaka siya sa sinabi nito. Iba ang tinutukoy nito na nagawang kasalanan. It was not about his anger management issues. Iba ang tinutukoy ni Aidan na ipinagtataka niya. Protect me from what, Aidan? Ano bang sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Tiningnan siya ni Aidan sa mga mata saka kinulong ang kanyang muka sa mga palad nito. Babawi ako, Angela. Babawi ako sa lahat ng aking mga pagkukulang.
Pagkasabi nito noon ay hinagkan siya nito sa labi at niyakap. Naguguluhan siya pero gumanti pa rin siya ng yakap dito. She felt safer when she's on Aidan's arms. Pakiramdam niya ay walang makakapanakit sa kanya kapag nasa bisig siya ng asawa. Ibang-iba ang pakiramdam na ito noong ang nakakasama niya ay ang Ivan na mapanakit. Sa tingin ko, bumabalik na ang alaala mo, Aidan. Sabi niya habang nakayakap dito. Sana nga bumalik na ang mga alaalang nawala, Angela. Mga salita ni Aidan na alam niyang may ibang ibig sabihin. Hindi lamang niya matukoy kung ano ang nais nitong iparating. Sabay na kumain sina Angela at Aidan ng almusal. Bahagya pang nagulat si Angela na makita ang mga pagkaing ipinaluto ni Aidan sa mga katiwala. Sana magustuhan po ninyo mga iniluto namin, Miss Angela. Wika pa ng isang katulong na naghain ng pagkain sa harap niya. Initian niya ito. Sigurado na magugustuhan ko ang mga to. These are all my favorite. Pinalingan ni Angela si Aidan na tahimik lamang na nakamasid sa kanya. Salamat dito pero nagtataka pa rin ako kung paano mo nalaman ang mga gusto kong pagkain. Sino sa pamilya ko ang kasabot mo rito? Meron ba sa pamilya mo gusto na makausap ako para pagtanungan ko ng mga bagay na ito, Angela? Kinunutan niya ito na noo. Ano na naman ba ang ibig sabihin nito? Oo naman. Close kayo ng parents ko, diba? Kaya nga mabilis mo silang napapayag noon na pakasalan ako. Hindi niya sinasadya na maging sarkastiko kay Aidan. Hindi lamang niya mapigilan ang sarili dahil hanggang ngayon ay ikinasasama pa rin ng loob niya ang ginawa nito at ng magulang niya. Agad din naman niyang binawi ang mga sinabi nang maalala na wala nga pala itong maalala. Pasensya ka na, hindi mo nga pala yun naaalala. Hindi naman ito umimik. Itinuon na lamang nito ang tingin sa pagkain na nasa plato nito. He looks disappointed. Wala itong imik habang kumakain. Siya naman ay hindi mapakali dahil natatakot siya na baka galit ito at saktan siya. Eat comfortably, Angela. Napaupo siya ng tuwid na magsalita ito. Napakalakas ng kabog ng dibdib niya. Naaalala niya kung paano magalit si Ivan at natatakot siya na baka matrigger niya ang hindi maganda nitong behavior kapag galit. Napakislot siya nang hulihin nito ang kamay niya. Nanlalamig ang kamay niya at nanginginig sa takot. I'm sorry, Aidan. Hindi ko sinasadya na sagutin ka ng ganun. Hindi na mauulit. Huwag mo akong sasaktan. Pinipigilan niyang maiyak habang nakikiusap sa asawa. Hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata nito dahil ayaw niyang makita ang galit sa mga mata nito. I am not mad at you and I won't hurt you if that's bothering you, Angela. Marahan itong pinisilang kamay niya sa kangumiti. Wala siyang nakita na kahit kaunting galit sa mga mata nito nang tingnan niya. I will protect you and will never hurt you. Remember that. Napatango naman siya sa sinabi nito. Unti-unting nawala ang kaba at takot niya rito. Umahon naman ito sa kinauupuan at hinagkan siya sa noo. Aalis muna ako sandali. May tao lang ako nakakausapin. See you at lunch. Umalis ka agad ito pagkasabi noon. Sinundan lang niya ito ng tingin habang papalayo. Hindi naman nakaligtas sa paningin niya ang nakakuyom nitong kamao. Did Aidan control his anger just now? Napangiti siya sa pagbabagong iyon ng asawa. Sana, ito na ang simula na maganda nilang pagsasama ng mag-asawa. Naisipan ni Angela na libutin ang buong kabahayan habang wala pa si Aidan. She's too curious about the house and its connection to her. Nagsimula siya sa opisina ni Aidan. Tiningnan niya ang bawat cabinet at drawer na naroon, but it was all locked. Wala siyang ibang nakita doon maliban sa isang larawan niya. It wasn't her recent picture. It was a photo of her when she was just starting her job in an airlines. Sa larawang iyon ay nakasuot siya ng uniforme ng flight attendant at nakangiti siya sa kumukuha ng litrato. Paano nagkaroon si Aidan ng larawan niya ng mga panahong iyon gayong wala pang 2 taon na kilala niya ang lalaki? Imposible naman na galing iyon sa mga magulang niya o kapatid dahil hindi naman niya binibigyan ng mga ito ng mga larawan niya. Ang ipinagtataka niya ng sobra ay hindi niya maalala kung sino ang kumuha ng litratong iyon. Natatandaan niya ang araw na kinuna ng litratong ngunit hindi niya matandaan kung sino ang kasama niya at kumuha ng litrato. Itatanong niya mamaya kay Aidan ng tungkol doon. Sunod niyang sinuri ang mga aklat na nasa malaking bookshelf. Kumuha siya ng ilang libro.
at binasa ang mga pamagat ng mga ito. Karamihan sa mga aklat ay tungkol sa pagpapatakbo ng negosyo, ngunit may isang aklat na nakakuha ng kanyang pansin. Isa iyon sa mga paborito niyang aklat, kaya kinuha niya ito nang may biglang bumukas na pinto sa gilid ng bookshelf. Paano nagkaroon ng pinto dito? Wala naman ito kanina. Ibinalik niya sa dating pwesto ang aklat para pumasok sa silid sa likod ng pinto, ngunit biglang nawala ang pinto nang maibalik niya ang aklat. Doon niya napagtanto na ang aklat ang susi patungo sa silid, kaya't muli niya itong kinuha. She went inside the room at halos malula siya sa dami ng larawan niya na naroon. Mula sa mga portrait niya, mga ipinintang mga larawan niya, hanggang sa mga larawan niya sa picture frame. What the hell is this? Hindi makapaniwala niyang tanong sa sarili. Ganito ba ka-obsess sa akin si Aidan? Si Ivan? Isa-isa niyang tiningnan ang mga larawan. Karamihan sa mga larawan ay matagal ng panahon ng kinunan. Mayroon din doon na larawan niya mula pagkabata hanggang sa siya ay maging dalaga. Miss Angela, ano pong ginagawa niyo rito? Napalingon siya sa nagsalitang lalaki. Kung hindi siya nagkakamali, ay isa ito sa mga pinagkakatiwalaan ni Aidan dito sa bahay. Hindi po kayo dapat pumasok dito sa silid na ito. Kinakabahan itong lumapit sa kanya at kinuha ang hawak niyang larawan. Ibinalik nito sa dating kinalalagyan ang larawan saka siya hinila papalabas ng silid. Sinubukan niyang manlaban, ngunit naisip niya na hindi ito makakatulong para malaman niya ang dahilan kung bakit napakarami niyang larawan sa loob ng silid na iyon. Bakit hindi dapat? This is my husband's house. I have all the right to do anything inside this house. Kahit pa ang pumasok sa silid na iyon, I am Angela Salazar, the wife of your master, Ivan Salazar. Bakit pinagbabawalan mo kung pumasok sa silid na yun? May hindi ba ako dapat makita na nasa silid na yon? Answer me! Ayaw niya sanang pagtaasan ng boses ang lalaki, ngunit ito lang ang naiisip niyang paraan, ang gamitin ang kanyang kapangyarihan bilang asawa na may-ari ng bahay. Hindi naman po sa pinagbabawalan ko kayo, Miss Angela. Iyon po kasi ang mahigpit na binilin sa amin ni Master Aidan. Nakayokong tugon ng lalaki na hindi makatingin ng diretso sa kanya dahil sa takot. Bakit naman ako pagbabawalan ng sarili kong asawa na pumasok sa silid na yun? Angela asked, trying to get an information from the guy. Dahil ayaw po niya. Walton, hindi na natapos pa ng lalaki ang sasabihin nito dahil sumigaw si Aidan na nasa bukana ng opisina. Bumalik ka na sa pwesto mo. Nakita niya ang takot sa mukha ng lalaki na makita si Aidan. Tumalilis ito palabas ng opisina at bahagyang yumuko ng mapatapat kay Ivan sa katuluyang lumabas. Naiwan silang dalawa ni Aidan sa opisina. Hindi niya alam kung ano ang gagawin na makita ang galit na mukha ni Ivan. Hindi niya maipinta pero kamukha nga ito ni Ivan. Diretso itong nakatingin sa kanya. It was not the usual angry look that Ivan has every time he was mad at her. Ang mga tingin ni Ivan ngayon ay kakaiba na hindi mawari ni Angela kung galit ba ito o may malalim na iniisip. Napaatras si Angela nang humakbang ito palapit sa kanya. Ito na naman ang puso niya. Malakas na naman ang kabog dahil sa takot na baka saktan na naman siya ni Aidan. Kung bakit ba naman kasi hindi niya mapigilan ang kuryosidad sa mga bagay sa paligid. She kept on blaming herself while thinking on how to escape. Aidan, I am sorry. Hindi ko sinasadya na pumasok sa kwarto na yun. Para siyang na-corner na pusa nang lumapat ang likod nito sa dingding. She's cornered now. Iilang hakbang na lamang at makakalapit na ng tuluyan si Aidan sa kanya. I was just looking around when... Hindi niya natapos ang sasabihin nang bigla siyang ikulong ni Aidan sa mga basic nito. Nagulat siya sa ginawa nito kaya hindi siya agad nakapagsalita. Hindi niya inaasahan ang ginawa nito. Ang akala niya ay pagbubuhatan na naman siya nito ng kamay na katulad ng lagi nitong ginagawa sa tuwing nagkakamali siya. It's all right, my wife. I am not mad. Masinigpatan pa nito ang pagkakayakap sa kanya. Relax now, hindi kita sasaktan. Nakahinga siya ng maluwag sa sinabi nito. Unti-unti ay kumalma ang puso niya. Nang pakawalan siya nito ay tiningnan niya ang mga mata nito. Hindi niya makita rito ang Ivan na nakilala niya 1 taon na ang nakalilipas. Ang Ivan na nagbigay ng takot sa puso niya. Ang Ivan na kinamumuhian niya. Ang Ivan isinusumpa niya. All she can see now is a man who looks like her husband but not her husband.
Sino ka ba talaga? Are you really my husband? Tanong niya rito. Naguguluhan na kasi siya sa tuwing nakikita niya ito ay iba ang lalaki ang naiisip niya at hindi ang asawang si Ivan. I'm not. Tanging tugon nito na mas lalong nagpagulo sa isipan niya. Who are you then? Ngumiti lamang ito sa hinawakan na kanyang kamay at hinila siya patungo sa lihim na silid. Isinara ni Aidan ang pinto sa likod nila na makapasok sila sa silid. Naiinis siya rito dahil hindi nito sinasagot ang tanong niya. Kung hindi ikaw ang asawa ko, sino ka? Answer my question, Aidan. She scoffed. I don't even know if you are Ivan. Sa halip sa sumagot ay may kinuha itong isang larawan at inilapag sa mesa na nasa harapan niya. Nagulat siya na makita sa larawan ang sarili kasama ang lalaking kamukha ni Ivan. Or should she say, kasama niya sa larawan, ang lalaking kasama rin niya ngayon. It was a wedding photo. What is the meaning of this? Bakit may larawan tayo na ikinasal? That's the answer to your question. You ask who I am, and that's the answer. I am your husband. Niloloko ba siya ng lalaking ito? Mas lalo siyang nainis rito. Alam kong hindi ikaw si Ivan, kaya paanong ikaw ang asawa ko? Stop fooling around and answer my question seriously. Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo. Nanggigigil niyang wika rito. Napasabunot ito sa sarili na tila nauubos na ang pasensya nito sa kanya. Yes, you are right. I am not Ivan Salazar. Natutop niya ang bibig sa gulat sa pag-amin nito. Naalarma ang buo niyang sistema. She's living with a total stranger. I am not Ivan, but I am your husband. Hindi mo ba naaalala ang picture na to? Dinampot nito ang picture na nasa mesa at tiningnan nito na wari may inaalala. May 27, 2012, our wedding day in a private garden in Oriental Mindoro. We were so happy that day because one of our dreams came true. I was so happy to finally tie the knot with the woman I love. Hindi mo ba naaalala ang araw na sumumpa tayo sa harap ng Diyos na magsasama tayo habang buhay? Memories flashed before her. Magulo ang mga imaheng nakita niya, ngunit malinaw na isa iyong kasalan at naroon siya. Puno ng saya ang kanyang mukha ng araw na iyon. Napahawak si Angela sa ulo nang bigla itong sumakit. Sobrang sakit ito na tila binubutas. Ang sakit! Daing ni Angela, agad naman siyang dinaluhan ni Aidan. Ito ang iniiwasan ko, kaya ayoko na sabihin sa iyo ang bigla. I want you to remember everything little by little. Napatingin siya kay Aidan. Naguguluhan siya sa sinabi nito ngunit hindi niya magawang magtanong pa dahil sobrang sakit ng ulo niya hanggang sa dumilim ang kanyang paligid. Hindi mapakali si Aidan habang sinusuri ng doktor si Angela. Agad siyang tumawag ng doktor nang mawalan ito ng malay. Ito ang iniiwasan niya, kaya ayaw niya na sabihin ang totoo sa asawa. Nang bumalik ang mga alaala niya, ay bumalik din ang kanyang mga plano na kunin ng asawa, ngunit hindi niya inaasahan na wala itong maalala na kahit na ano tungkol sa kanya. It may be because of the trauma of the accident that happened 5 years ago. Mr. Cardinal, your wife is fine. But you need to take extra care on her. Malala ang trauma sa ulo ng asawa mo dahil sa sinabi mong aksidente na nangyari dito. Pahayag ng doktor matapos suriin ang asawa. May pag-asa ba na bumalik ang mga alaala niya? That's what he wanted to know. Mahirap sabihin dahil sa trauma at sa tagal na ng panahon, but we never can tell. Kung gugustuhin niya na maalala ang nakaraan, ay maaalala niya. Pero kung tatanggihan niya ang mga alaala, mahihirapan tayo na mabalik iyon. Bumagsak ang balikat ni Aidan sa sinabi ng doktor. Magiging mahirap pala ang pagpapaalala sa asawa ng nakaraan. He needs to make sure na ito mismo ang makaalala at hindi niya dapat i-impose ang mga bagay na ito. I'll go ahead. Mister, call me when something happens. Umalis ang doktor at naiwan siya kasama ang nagpapahingang asawa. Naupo siya sa gilid ng kama katabi nito. I will do anything para bumalik ang alaala mo. Mahal ko, gagawin ko ang lahat. Hinagkan niya ang likod ng palad ng asawa.
Angela was wearing a gorgeous white dress that shows elegance and riches. Her hair was tied in a beautiful fairy braid. She was standing in front of an altar with a man. She was so happy and lovely while staring at the man beside her. I promise to be your wife until our last breath. I will be beside you whatever happens before us. I will be the best wife I could be, and I will be a loving mother to our future children. I will never leave your side, especially when rough times come. I will love and forever cherish you. My husband, my love. I love you till eternity. They sealed their vows with a sweet kiss as the crowd cheered and applauded. Angela stared at the man in front of her. Ito ang lalaking una niyang minahal at huli niyang mamahalin. The man her heart only cherished. The man she ever dreamed of. And the man she offers her life with. He was her longtime boyfriend and now her forever partner. It was Aidan. Napabalikwas ng bangon si Angela dahil sa kakaibang panaginip na iyon. Habol niya ang hininga habang binabalikan ng detalye ng panaginip. Napakalinaw ng kanyang panaginip. Nakasuot siya ng damit pangkasal na katulad ng suot niya sa larawan na pinakita ni Aidan. Pero bakit hindi si Ivan ang kanyang asawa sa panaginip na iyon? Napakalinaw na si Aidan ang lalaking kanyang pinakasalan sa kanyang panaginip. "Are you alright, Angela?" Nilingon ni Angela nagsalita sa kanyang tabi. It was Aidan. Mukhang kagigising lamang ito. Anong oras na ba? "I'm fine. Mahina panaginipan lang ako." Tipid niyang tugon saka umahon sa kama. Her throat felt dry after that dream. She wants a glass of water. Naglakad siya palabas ng silid. Nakasunod naman sa kanya ang asawa. Nang karating sila sa kusina, ay naupo siya sa island stool habang ipinagkuha siya ni Aidan ng tubig. Habang umiinom ay hindi mawala sa isip niya ang panaginip at ang huling mga sinabi sa kanya ni Aidan bago siya nawalan ng malay. "Anong nangyari sa akin kanina? Saka anong oras na ba?" Napansin kasi niya na tahimik na sa buong kabahayan at nakapatay na ang mga ilaw. "It's past midnight. Nahimatay ka kanina dahil sa sobrang pananakit ng iyong ulo. The doctor said that it was part of your recovery." Tulad ng sinabi ng doktor, hindi dapat nabiglain sa Angela na maibalik ang alaala, kaya iyon ang ginawa ni Aidan. He will let Angela remember everything. With a little piece of memory, he will tell every day. "Recovery from what? Am I sick?" Her eyes were full of curiosity as she stared at her husband. "You have an amnesia, Angela. That's why you can't remember anything. Hindi mo maalala ang bahay na ito? O kahit ang mga larawan na nasa silid sa opisina ko? Pero ang katawan mo ay kilala at naaalala ang mga ito." Aidan held her free hand. "Pero hindi kita pinipilit na maalala ang lahat agad-agad. It will take time. I know that. I will wait. We will wait for you to remember us." Her brows arched in confusion. She looked at him with a querying eyes. "We?" she asked. "Yes." Hinagka nito ang kamay niya saka ngumiti. "Sana maalalim mo na kami dahil matagal na naming hinihintay ang iyong pagmamahal at pag-aaruga." Mas lalo siyang napaisip sa sinabi nito, ngunit nasagot ng bahagya ang pagtataka niya na may ilapag na larawan sa mesa si Aidan. It was a photo of a kid, a beautiful little girl wearing a cute jumpsuit of a shark. "Who is she?" tanong niya kay Aidan habang hawak ang larawan na napaka-cute na bata. "You will know who she is when you remember her. She's waiting for you to remember her, Angela. Don't make her wait, cause she'll probably get mad. Hindi mo magugustuhan kapag nagalit si UK." Nginitian siya ni Aidan bago ito umalis. Naiwan siya sa kusina na nakatitig sa larawan ng bata habang iniisip kung sino ang batang iyon.